Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw po, Miss Winnie. Isa po ako sa inyong masugid na tagapakinig. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang parte ng buhay ko kung saan kinailangan kong mamili sa puso o isip ko. Bago po ang lahat ay magpapakilala po muna ako. Ang pangalan ko ay Marlene. Isa akong probinsyanang nagbabakasakali at nangarap na umayos ang buhay sa Maynila. Naalala ko pa nung mga panahong baguhan pa lamang ako sa lungsod. 24 lang ako noon. Napasok ako bilang isang kusinera sa bagong tayong resto bar. Maswerte ko sa napasukan ko. Libre ang tirahan at pagkain. Kaya naman ginawa ko ang lahat para sa trabahong yon. 3 buwan pa lang ako sa trabaho nang mangyari ang isa sa pinakamasakit na dinanas ko sa buhay. Marlene, ikaw na lang ba naiwan? Ay, nasa na yung iba? Nauna po sila sa akin sa dorm. Nagpaiwan po ako para matapos ang inventory. Napakasipag mo namang bata. Sige, pwede mo ba akong dala ng kape sa opisina ko? Opo, syempre po pwede. Nagmamadali akong gumawa ng kape noon para kay Sir Carlito. Isa siya sa may-ari ng resto bar na pinapasukan ko. Asawa niya ang nagpasok sa akin sa trabaho. Kaya kahit hindi bayad ang overtime ko ay ginagalingan ko talaga. Nang matapos ko nang magawa ang kape ni Sir Carlito, dinala ko na kagad ang mainit na kape sa opisina niya. Wala akong kamuwang-muwang sa mga sunod pang mangyayari sa akin sa oras na pumasok ako sa impyernong opisina ni Sir Carlito. Pero dahil nga kampante naman ako sa boss ko, ay hindi man lang ako nag-isip ng masama. Kumatok ako sa pinto ng opisina. Sumagot naman kagad ang amo ko at pinapasok ako. Oh, pasok ka. Sir, ito na po ang kape nyo. Ay, halika. Lumapit ka rito. Lumapit ako kay Sir Carlito na nasa likod ng kanyang working table at inilapag ko ang kapeng umuusok pa roon. Yumuko pa ako para magpaalam. Sir, babalik na po ako sa kusina para sa inventory. Hindi ako sinagot ni Sir Carlito. Bagkus ay tumayo siya at naglakad papunta sa pintuan. Buong akala ko ay pinalalabas na niya ako. Kaya naman sinundan ko siya. Pero nung nasa pinto na kami, bigla na lang niyang sinara yun. Rinig na rinig ko pa ang paglak niya ng pinto. Bigla akong nakaramdam ng kaba. Hindi ko alam kung bakit. Pero natatakot ako ng mga sandaling yon. Naramdaman ko ring nanginginig ang buo kong katawan. Sir, bakit niyo po nilalak ang pinto? Ilang buwan ka na nga uli dito sa trabaho mo? 3 buwan na po. Magkano na nga ba ang sahod mo bilang tagapamahala sa kusina? Wala akong ideya kung bakit ganun ang mga tanong sa akin ni Sir Carlito. Ang alam ko lang, kailangan ko siyang sagutin dahil siya ang amo ko. Kaya sa nanginginig na boses, sinagot ko ang tanong niya. Pero hindi ko inaasahan ang mga sunod pang katanungan. 460 po. Mataas na rin pala ang sahod mo . Gusto mo bang mas tumaas pa ang papasahod ko sa'yo? Ano pong ibig niyong sabihin? Huwag ka na nga magpanggap na hindi mo alam ang ibig kong sabihin, Marlene. Alam mo kung anong gusto ko. Parehas naman tayong makikinabang . Tataas pa ang sahod mo at maliligayahan naman ako. Doon na mas lumakas ang kabog ng dibdib ko. Hindi naman ako tanga, kaya alam ko ang pinaparating niya. Pero dala ng takot ko ay hindi ko alam kung paano yun haharapin. Lalo na nang lumakad siya papalapit sa akin. Sa bawat paghakbang niya papalapit ay 2 hakbang paatras naman ang ginawa ko. Pero hindi nagtagal, naramdaman ko na lang na may nakaharang sa likuran ko. Tumama pa yun sa pang-upo ko. Mas lalo pang nadagdagan ng takot ko nang tumawa siya ng malakas. Wala ka na nga atrasan. Kaya pagbigyan mo na lang ako. Total, tataas pa ang sahod mo. Isa pa, wala ka rin naman magagawa. Wala kang kamag-anak o kaibigan man lang dito sa Maynila. Tapos, tayong 2 na lang ang nandito sa resto. Kaya wag mo na akong pahirapan ba? Sir, hindi ko po kailangan ng increase sa sahod. Parang awan niyo na po. Hindi po ako ganong klase ng babae. Tumawa pa lalo ng malakas si Sir Carlito. Takot na takot ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ng mga sandaling yon. Kaya naman sinubukan kong maghanap ng kahit anong pwedeng pangdepensa.
Pero bago pa ako makakita ay marahas akong hinila ng amo kong lalaki. Nagpupumiglas ako, nakalmot ko pa siya sa pisngi. Dahil doon ay bigla na lang niya akong sinampal ng malakas. Pakiramdam ko ay nabingi ang tenga ko. Sa lakas ng pagkakasampal sa akin, bumagsak ako sa malamig na tiles. Sinubukan kong gumapang palayo, kahit pa nga masakit ang balakang ko dahil sa pagkakabagsak. Pero mas mabilis kumilos si Sir Carlito. Hinablot niya ang buhok ko at sapilitang itinayo. Panay ang sigaw ko, kaya mahigpit niyang hinawakan ako sa magkabilang pisngi. Sir, parang awa niyo na po. Huwag niyo pong gawin sa akin to. Nagtatrabaho naman po ako ng maayos. Pakiusap po. Manahimik ka! Dapat nga magpasalamat ka pa't nakuha mong interes ko. Naiintindihan mo ba ako? Wag po. Please sir, wag niyo pong ituloy ang binabalak niyo. Pangako hindi ako magsasalita kahit kanino. Anong palagay mo sa akin? Tanga? Ito tanda mo. Hindi matatapos ang gabing ito na hindi ko nakukuha ang gusto ko sa'yo. Napakabango mo. Pilit akong umiiwas sa pagtatangkang paghalik sa akin ni Sir Carlito. Nang may biglang kumatok, nagkaroon ako ng konting pag-asa, lalo na nang marinig ko ang boses ni Ma'am Romina. Carlito, nandyan ka pa ba? Sisigaw na sana ako at hihingi ng tulong, pero bigla na lang akong sinikmuraan ni Sir Carlito. Nang hina ako, parang nawala ang lahat ng lakas sa katawan ko. Samahan pa ng pagod ko sa maghapong pagtatrabaho. Bago ako bitiwan ni Sir Carlito ay pinasakan pa niya ang bibig ko ng panyo. Hindi ko alam kung saan yun nanggaling, pero nangihina na ako. Naghahalo na rin ang luha at sipon ko. Magkaganon pa man ay sinubukan ko pa rin gumawa ng ingay. Dahil doon ay sinipa ako ni Sir Carlito kaya napahiga ako sa sahig. Doon ay nanlabo na ang paningin ko. Nararamdaman kong unti-unting pumipikit ang mga mata ko. Pero bago tuluyang mawala ang kamalayan ko, nakita ko pang bumukas ang pinto ng opisina. Narinig ko rin ang palitan ng mga salita ng mag-asawa. Hindi ka ba marunong maghintay sa sasakyan? Ang tagal mo! Sandali, sinong kasama mo rito sa loob ng opisina? Tumabi ka nga ha! Huwag ka na makialam. Bumalik ka na lang sa sasakyan. Diyos ko po, Marlene? Anong ginawa mo kay Marlene Carlito? Huwag ka na nga makialam na matanda ka. Mabuti nga malilinis ang pinagpaparausan ko eh. Kung kukuha lang ako kung saan-saan, baka magkasakit pa ako. Hayop ka talaga, Carlito! Wala ka na rin naman magagawa dahil sa oras na makalabas ang gagawin ko, sisiguruhin kong isasama ko kayo ng anak mo. Naintindihan mo? O baka gusto mong ako na rin na maghukay na libingan yung mag-ina? Ano, Romina? Hindi ko na narinig pa ang mga sumunod nilang pag-uusap. Nawalan na ako ng malay. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nasa ganoong estado. Nagising na lang ako dahil sa pananakit ng maselang parte ng katawan ko at dahil sa malamig na hanging humaplos sa balat ko. Pero parang hindi na pumapasok sa utak ko kung ano ba ang nangyari. Napagtanto ko na lang na nagahasa ako nang mapatingin ako kay Sir Carlito na nagsosuot ng kanyang pantalon. Kinapa ko ang buo kong katawan. Nang mapagtanto ko na may nangyari ay nagmamadali akong umupo at tinakpan ang katawan ko. Nakita naman ako ni Sir Carlito. Nginisian pa niya ako at saka ininsulto. Masarap din pala ang probinsyanang kagaya mo. Nag-enjoy ako. Sobra. Demonyo ka! Hayop! Tumahimik ka! Dapat magpasalamat ka pa sa akin eh. Dahil bukod sa mataas na sahod, bibigyan pa kita ng bukod na 20,000. Siguruhin mo lang na hindi ka magsasalita. Ipakukulong kita! Mabilis ang mga sumunod na nangyari. Hindi ko na malayang nakalapit na pala sa akin si Sir Carlito. Pagkalapit pa lang niya ay sinampal niya na ako. Muli ay hinablot niya ang buhok kong magulo na at inuntog ang ulo ko sa pader na sinasandalan ko. Nahilo ako dahil sa pagkakauntog, pero malinaw ang pagkakarinig ko sa mga sunod niyang sinabi. Madali akong kausap, Marlene. Sabi mo lang sa akin kung hindi mo mahal ang buhay mo. Handa akong patayin ka at palabasing nawawala ka lang. Alam kong alam mong makapangyarihan ako sa lugar na ito. Marami akong koneksyon, kaya mas makakabuti kung tatanggapin mo na lang ang pera at mananahimik.
Unti-unti ay nawala ang takot ko sa kanya. Napapalitan niyo ng galit, pagkamuhi at pandidiri, kaya dinuruan ko siya sa muka. Ang baho ng pagkatao mo! Mas nagalit sa akin si Sir Carlito, kaya naman sinampal niya ako ng paulit-ulit. Nalalasahan ko na nga ang dugo mula sa labi ko. Hindi ko alam kung paano ako makakatakas sa sitwasyon kong yon. Pero sisiguraduhin kong hindi ako mamamatay sa impyernong kinalalagyan ko ngayon. Nahinto lang sa pagsampal sa akin si Sir Carlito nang dumating si Ma'am Romina. Carlito, ano ba ang ginagawa mo? Tumigil ka na! Tumayo si Sir Carlito at lumayo sa akin. Kasunod noon ay ang pagtapon niya ng tig-1,000 sa mukha ko. Nakita ko pa na bahagyang tinulak ni Ma'am Romina si Sir Carlito. Nilapitan ako ng ginang at hinaplos ang pisngi ko. Naiiyak niya akong tinitigan. Hindi ko na napigilan ang emosyon ko. Napahagulgul ako at napayakap sa ginang. Ipinasuot niya rin sa akin ang isang robe na hindi ko napansing hawak niya. Nang masuot ko yon ay hinaplos-haplos naman niya ako sa likod. Ma'am Romina! Tumahan ka na, Marlene. Halika, magpunta tayo sa ospital. Kailangan mapatignan ka kaagad. Tinulungan akong makatayo ni Ma'am Romina. Nagpatangay na lang ako sa kanya. Paglabas sa opisina ay inabutan pa naming nakapamulsa si Sir Carlito. Napakalaki ng pagkakangisi niya. Nang malagpasan namin siya, inabot niya ang susi kay Ma'am Romina. Kotse mo ang gamitin nyo. Huwag mong isakay sa Mercedes kung babaan yan, baka marumihan. Nakita ko ang pag-iling ni Ma'am Romina at kinuhang iniabot ng asawa. Bago kami magpatuloy sa paglalakad, binigyan niya ako ng tingin na puno ng kasiguraduhan, kaya tumango na lang ako at nagpatangay sa kanya. Nang makalabas kami sa resto bar, ay dumiretso kami sa isang kotse na nakaparada sa tabi ng Mercedes ni Sir Carlito. Isinakay ako roon ng ginang. Nang parehas na kaming nakapasok sa kotse, kalmadong nagmaneho ang amo kong babae. Dinala niya ako sa pinakamalapit na ospital na pag-aari naman ng pamilya ng ginang. Inasikaso ako kagad pagdating namin sa ospital. Malaki ang pasasalamat ko sa pagtulong sa akin ni Ma'am Romina. Pero nabura ang lahat ng pag-asa ko nang kausapin niya ako tungkol sa nangyari ng gabing yon. Marlene, kamusta na ang pakiramdam mo? Masakit po ang katawan ko, Ma'am Romina. Maraming salamat po sa pagtulong sa akin. Marlene, gusto sana kitang makausap ng masinsinan eh. Okay lang ba sa'yo? Okay lang po. Ano po bang pag-uusapan natin? Tungkol sa nangyari kanina. Mali ang ginawa ng asawa ko at alam kong walang kapatawaran yun. May pabor sana akong hihingin sa'yo. Pabor? Anong pabor po? Handa akong ibigay ang lahat ng gusto mo, pero mangako ka sa akin na hindi mo ipapaalam sa ibang nangyari ngayong gabi. Palalabasin na lang natin na may stalker ka at inabangan ang paglabas mo sa resto. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Hindi ako makapaniwalang may babaeng katulad ni Ma'am Romina na kayang pagtakpan ng kababuyan at kahayupan ng kanyang asawa. Naiiyak pa ako habang nakatitig sa mga mata niya. Pilit kong hinahanap ang pagkaawa niya kanina na nakita ko sa mga mata niya. Pero wala na yun. Nanginig ako sa pagkadismaya. Malaki ang respeto at utang na loob ko kay Ma'am Romina. Pero ng mga sandaling yun, isang halimaw ang nakikita ko. Mas masahol pa kesa sa demonyo niyang asawa. Hinawakan ni Ma'am Romina ang kamay ko dahil hindi ako umiimik. Nag-aalang ang binawi ko yun sa pagkakahawak niya. Malungkot siyang yumuko sa harap ko at tumayo. Bahagyang lumayo siya sa hospital bed na kinauupuan ko bago siya muling nagsalita. Alam kong hindi madali ang hinihingi ko sa iyong pabor, pero handa akong ibigay ang lahat ng gusto mo para hindi lumabas ang nangyari. Masisira ang negosyo naming pamilya. Madadamay din ang ilang mga tinutulungan naming scholar. Sana ay naiintindihan mo ko. Pinapatahimik niyo ako sa kahayupan ng asawa niyo? Ganyan po ba kababa ang tingin niyo sa aming mga taga-probinsya? Ano nga naman ang laban namin? Mahirap lang kami. Hindi ganun yon, Marlene. Nakikiusap ako sa'yo. Sa totoo lang po, hindi ko alam ang sasabihin ko sa inyo. Kaya baka pwedeng iwan niyo na lang po muna ako. Malungkot na lumabas sa silid na kinalalagyan ko si Ma'am Romina. Nang makalabas na siya, ay doon ko lang nailabas ang lahat ng luhang kanina pa gustong lumabas. Galit na galit ako. Hindi ko alam kung bakit ko nararanasan ang bagay na ito.
Nangarap lang naman ako para umasenso, pero ito pa ang napala ko. Hindi ako makakapayag na hanggang dito lang ako. Hinding-hindi ko sila mapapatawad. Lumipas ang 5 araw bago ko muling kinausap si Ma'am Romina. Sinang-ayunan ko ang pabor na hinihingi niya. Kahit pa nga nasusuka ko sa tuwing nakikita ko ang asawa niya. Dahil sa pagpayag ko, naging mas galante sa akin si Ma'am Romina. Lingid sa kanilang mag-asawa ay bumubuo na ako ng plano sa utak ko kung paano ko gagantihan ang mga kagaya nilang demonyo. Sa muling pagbabalik ko sa trabaho ay inabutan ko na si Arnel na abala sa harap ng kaha. Siya ang nag-iisang anak ng mag-asawang may-ari ng resto. Nilapitan ko siya at binati sa masiglang tono. Good morning Arnel, kailan ka ba naging kahero rito? Parang 5 araw lang ako nawala ah. Good morning Ate Marlene. Nakalabas ka na po pala ng ospital. Nabalitaan ko po nangyari. Kaso hindi naman po ako makadalaw. Simula po kasi nang mag-leave ka ay tumutulong na po ako rito. Aba, very good. Nagbibinata ka na nga. Ayos ka na po ba talaga? Nakilala mo po ba yung umatake sa'yo? Huwag kang mag-alala. Mananagot ang taong yon. O sige na, baka kailangan na ako sa kusina. Sige po ate. Kapag kailangan mo ng assistant, tawagin mo lang po ako. Ninitian ko lang ng tipid si Arnel bago naglakad papunta sa kusina. Pagpasok ko ron, inabutan ko na abala ang lahat sa paghahanda ng mga ibang ingredients na gagamitin namin para sa magiging order. Lumipas pa ang mga taon. Unti-unting humihina ang resto bar na pinapasukan ko. Madalas ding magpalit ng mga tauhan ng mag-asawa dahil sa hindi nila matiis ang pagsasalita at pagsusungit ko sa kanila. Hindi naman ako magawang tanggalin ng mag-asawa dahil sa nangyari noon. Isang araw, habang abala ang lahat sa kusina, ay pinatawag ako ni Ma'am Romina sa opisina. Wala akong kabang nararamdaman ng mga sandaling yun. Kampante ko na hindi sila gagawa ng hakbang laban sa akin at hindi nga ako nagkamali. Ma'am Romina, pinatawag niyo raw po ako? Oo, gusto sana kitang kausapin eh. Tutal lahat naman kayo na nagtatrabaho rito ay sa isang bubong lang nakatira. Ano po bang gusto niyong pag-usapan? May nakarating kasing balita sa amin na kaya tayo humihina ay dahil nahuhuli na tayo sa uso. May nakapagsabi rin sa akin na baka may nagsasabotahe sa atin at sa palagay naming mag-asawa ay isa lang sa mga tauhan natin yon. Maaari mo ba akong tulungan? Huwag kang mag-alala, babayaran ko ang serbisyo mo bilang tagapagmasid. Ngumiti ako at tumangu-tango. Lingid sa kanila ay ako ang may kagagawa ng lahat. Sa isip-isip ko, nagsisimula pa lang ang bangungot nila sa kasalanang ginawa nila sa akin. Parang gusto ko pang tumawa, pero hindi pwede. Ayoko mabulilyaso ang ilang taong pagpaplano ko. Sige po, Ma'am Romina. Salamat, Marlene. Ito ang bayad sa serbisyong gagawin mo. Inabutan ako ng isang puting envelope. Masaya kong tinanggap yun. Isang plano na naman ang nabuo sa isip ko. At yun ay para matanggal ang isa na naman sa mga kasamahan ko. Ituturo ko siyang salarin para hindi ako mapaghinalaan. Lalo na at nalalapit na ang isang malaking problema na ibibigay ko sa mag-asawa. Sige po, babalik na po ako sa trabaho. Okay. Pagbalik ko sa kusina ay inabutan ko roon si Arnel. Nagbabalat siya ng patatas. Nilapitan ko siya at tinapik sa balikat. Nakangiti naman siyang tumingin sa akin. Ininguso ko ang ginagawa niya. Wala pa namang customer Ate Marlene. Kaya tutulong na lang muna ako rito sa kusina. Mukhang nagpapakitang gilas ka. Siyempre, malapit na po ang birthday ko eh. At gusto ko pong dito na lang ganapin sa resto bar. Ilang taon ka na nga ulit? 21 na ako sa susunod na linggo. Ang bilis pala ng panahon. Parang noong kailan lang kalalabas ko sa ospital, 16 ka lang noon. Tapos nagkakahero ka pa para may dagdag sa allowance mo. Pwede mo namang hingin na lang yon. Nag-iipon kasi ko ate, para sa future. Malay mo, mag-asawa na ako. Ayoko namang iasa kina mami at daddy. Naku ha, akin na nga yan. Mamaya masugatan ka pa. Love na love talaga ako ng ate ko ah. Sana naging totoong magkapatid na lang po tayo. Hindi man tayo magkadugo ay parang kapatid na kita. Kaya nga yata ako tumagal dito sa resto bar dahil sa'yo Mawawalan ka ng makukulit kapag nawala ako. Parang batang sumandal si Arnel sa akin. Normal lang naman yun sa amin at walang mali siya. Lumipas pa ang mga araw.
Naisagawa ko na ang plano ko, kaya naman tinanggal ang isa kong kasamahan. Ngiting-ngiti ako noon dahil alam kong makakampante na ang mga boss ko. Pero wala pa kami sa kalagitnaan, kaya humanda sila. Nasa ganoong pag-iisip ako nang biglang dumating si Ma'am Romina. May kasama siyang isang dalaga. Mukhang bata pa at menor de edad. Mababakasan din ng pagkaprobinsya kagaya ko. Napataas pa ang kilay ko, lalo na nang lumapit sila sa akin. Marlene, kulang tayo ngayon sa tao, hindi ba? May service crew pa po tayong kulang. Ayos lang naman po kami sa kusina. Tamang-tama. Eto nga pala si Leslie. Isa siya sa bagong scholar namin. Naghahanap siya ng trabaho. Pwede bang ipasa ko na siya sa'yo? Kayo po ang may-ari ng resto bar, kaya bakit po ako hihindi? O siya, ikaw nang bahala kay Leslie ha? Isama mo na rin siya mamaya sa tinutuluyan mo. Ikaw naman Arnel, wala ka bang pasok ngayon? Wala po. Bueno, pupunta na ako sa opisina. Sige po, ako na po ang bahala. Nagmamadaling umalis si Ma'am Romina. Sinundan ko na lang siya ng seryosong tingin. Napabaling na lang ako sa dalagang kasama niya nang magsalita siya. Hello po ate, ako po pala si Leslie. Ano po ang pangalan niyo ulit? Marlene, ilagay mo na lang sa locker room ang mga bitbit mo para maturuan na kita. Ako naman si Arnel. Nice to meet you, Leslie. Ay, hello po Kuya Arnel. Aray ko, tinawag akong kuya. Tama ng daldalan. Ilagay mo na sa locker na yan at nang makapagsimula na tayo. Bawal ang makupad dito. Nakita kong natataranta ang baguhang dalaga. Napapailing naman si Arnel at sinamahan si Leslie sa kinaroroonan ng locker room. Hindi naman nabago yun sa akin. Talagang ugali ni Arnel ang pagiging matulungin at palakaibigan. Nagkibit-balikat na lang ako. Hindi naman nagtagal at magkasamang lumabas na ang dalawa. Nang makalapit na sila sa akin ay kaagad kong pinaliwanag kay Leslie ang mga gagawin niya. Bawal ang maarte rito. Isa pa, hindi lang isang trabaho mo ha. Kapag wala kang ginagawa, dapat tumutulong ka sa kusina. Okay po. Ilang taon ka na nga ulit? 18 po. Saan ang probinsya mo? Isabela po. Ilocano ka rin pala? When ate? Tinaasan ko siya ng kilay. Napansin naman niya yun. Kumamot pa siya ng ulo niya bago humingi ng pasensya. Ay, sorry po. Huwag kang mag-alala. Ilocano rin ako kaya naiintindihan ko ang sinasabi mo. Pero dapat ay masanay kang magsalita ng purong Tagalog. Lalo na at nasa Maynila ka. Haharap ka pa naman sa mga customer. Okay po. Kung kaya mong tumulong sa lahat ay gawin mo. Huwag mo lang pakikialaman ang estasyon ko ha? Opo. Sa ngayon ay tumulong ka muna sa kusina. Magbalat ka ng mga sibuyas doon. Tumalima naman kagad si Leslie. Doon ako nagkaroon ng pagkakataong titigan siya. Sumama ang timpla ko nang mapagtantong hindi lang mukha ang maganda sa kanya, kung hindi maging ang hubog ng katawan niya. Napapailing pa ako, lalo na at kilala ko ang demonyo kong among lalaki. Pero wala akong pakialam. Maghapon ay panay ako utos kay Leslie. Gusto kong makita kung kakayanin ba niya ako. Pero sa huli ay nainis lang ako. Panay ngiti at tangulang sa akin si Leslie. Dahil doon ay naaalala ko ang dating ako. Nung mga panahong hindi pa ako binababoy ni Sir Carlito. Pagsapit ng gabi ay kasabay kong lumabas ng resto bar si Leslie. Kasunod namin si Arnel na humahabol sa amin. Ate Marlene, Leslie, wait! Oh, anong problema mo? Hello Kuya Arnel. Ihahatid ko na kayo. Bakit parang ngayon mo lang ako niyayang ihatid? Ate naman, syempre, ngayon lang naman po ako available at sumabay sa uwian niya. Isa pa, wala naman pong pasok bukas. Bahala ka. Tara, nandun ang kotse ko. Nauna na akong naglakad sa kanila palapit sa kotse. Habang si Arnel naman ay nakita kong tinulungan si Leslie na bitbitin ang sako bag niya. Napairap pa ako. Ilang sandali lang ay nasa tabi ko na sila. Pinagbuksan ako ni Arnel ng pinto sa passenger seat side. Habang sa likuran namang upuan si Leslie kasama ang sako bag niya. Habang nasa daan ay panay ang kwentuhan ng dalawa. Nakikinig lang ako sa kanila. Ano ang kurso mo, Leslie? Education po. Ikaw po? Business ad ang kinukuha ko. Graduating na ako. Ikaw ba? 18 ka na, di ba?
First year college pa lang po ako. Huminto po kasi ako noon sa pag-aaral eh. Hindi po kasi kaya ng mga magsasaka kong magulang. Kaya nang makakuha ako ng pagkakataon na magpunta rito sa Maynila at mag-apply sa scholarship, talagang napakasaya ko po. Ang galing mo naman. Hindi ka talaga sumuko. Maganda yan. Mahirap lang po kami eh. Pero may kasabihan nga po na kung gusto mong umasenso ay magsipag ka. May ganun bang kasabihan? Wala po. Gawa-gawa ko lang po ang kasabihan na yon. Ate Marlene, bakit ang tahimik niyo po? Sige ka, mapapanis ang laway mo dyan. Pagod ako. Kaya pala. Daan na muna tayo sa coffee shop. Libre ko kayo ng kape. Tinanggihan ko ang alok na yun ni Arnel. Marunong pa rin naman akong mahiya kahit papaano. Pero mapilit talaga siya, kaya wala akong nagawa nang bigla siyang magmaniobra at balikan ang nadaanan naming coffee shop. Bumili siya ng 3 kape para sa aming 3. Sinamahan pa niya yon ng tinapay na alam kong mahal. Pero hindi ron natapos ang paghinto ni Arnel sa drive-thru. Dahil nang may makita siyang food chain ay lumiko rin siya roon at umorder ng napakarami. Bakit parang gutom na gutom ka naman yata? Well, wala akong pasok bukas eh. Day off nyo rin. Kaya tatambay na muna ako sa inyo, Ate Marlene. Kagaya lang ng dati kapag napapagalitan ako noon ni Daddy. Hindi ka naman napagalitan ngayon ah. Pagbigyan mo na ako, ate. Chance rin naman natin yun para mas makilala si Leslie. Isa pa, paniguradong marami siyang matututunan sa'yo. Hindi na ako umimik. Hinayaan ko na lang siya. Ilang sandali pa ay nasa tapat na kami ng dorm. Nauna na akong bumaba sa kanilang dalawa. Nagmamadali na rin akong pumasok para makapag-shower na muna. Narinig ko pa ang mga sinabi ni Arnel. Huwag kang matakot kay Ate Marlene. Ganyan lang talaga siya. Pero sobrang bait niyan. Ayos lang naman sa akin. Hindi naman mukhang nakakatakot si Ate Marlene eh. Stricto lang siguro. Ako na magpapasok ng bag mo. Pakihawakan na lang ang mga kape natin. Sige, salamat. Napapailing pa ako habang naglalakad papalapit sa kwarto ko. Naririnig ko pa ang mga tawanan ng 2 kong kasama. Hindi ko na lang sila pinansin at pumasok na ako sa kwarto ko. Bago ko isara ang pinto, ay malakas kong sinigaw sa 2 ang kwarto ni Leslie. Sa kaliwa ng pinto ko ang kwarto ni Leslie. Bahala na muna kayo ha? Ako na ang bahala kay Leslie, Ate Marlene. Pagkapasok ko sa kwarto, ay binaba ko na ang dala kong bag. Kinuha ko ang tuwalya ko na nakasabit lang din sa gilid ng kama ko. Tsaka ako lumapit sa built-in cabinet na nandoon. Kumuha lang ako ng isang pares na pajama at t-shirt bago ko muling lumabas at nagtungo sa banyo. Nadaanan ko pa ang 2 na inihahanda na ang mga biniling pagkain ni Arnel. Matapos kong mag-shower, bumalik na muna ako sa kwarto ko para magsuklay. Nang matapos na ako, ay doon lang ako muling lumabas at pinuntahan sila. Anak ka pala ni Ma'am Romina? Hala, ngayon ko lang nalaman. Nakakahiya naman. Ano ka ba? Kahit anak pa ako ng presidente, magkakaibigan pa rin tayo. Kaibigan? Yay! Akala ko talaga ay mahihirapan ako magkaroon ng mga kaibigan dito sa Maynila. Probinsyana kasi ko eh. Wala namang problema ang pagiging probinsyana eh. Big deal ba sa'yo yun? Nagsusungit ka na naman. Halika na po rito, Ate Marlene. Matutunaw ang yelo sa kape mo. Saluhan mo na lang po kami at magkwentuhan tayo. Nakataas ang isang kilay ko na umupo sa tabi ni Leslie. Tuwang-tuwa naman si Arnel. Pumapalakpak pa na akala mo ay bata. Gusto ko man siyang sawayin ay hindi ko na lang ginawa. Ininom ko na lang ang kape ko at kumain ng mga pagkaing binili ng binata. Halos magdamag ay walang ginawa ang 2 kundi ang magkwentuhan. Hindi ko na lang sila pinakinggan. Nang makaramdam na ako ng antok ay iniwan ko na rin sila. Kinabukasan, maaga akong umalis ng dorm. Nagpunta ako sa isang parte ng Binondo. Doon ay namili ako ng mga gagamitin kong sangkap sa susunod kong isasagawang plano. Nang mabili ko na ang lahat, maghapon akong nagkulong sa kwarto ko. Kumpleto ng sangkap ko. Sisiguraduhin kong matinding lason ang magagawa ko sa pagkakataong ito. Humanda na kayo, Ma'am Romina at Demonyong Carlito. Sisiguraduhin ko na may mas malaki pa akong pasabog pagkatapos nito. Sinimulan ko ng gawin ang lason na ihahalo ko sa mga pagkaing isi-serve namin bukas. Sisiguraduhin kong magkakaroon ng malaking problema ang mag-asawa.
hindi ko man nakuha ang hustisya sa legal na paraan, ay sisiguraduhin kong magbabayad sila sa sarili kong paraan. Kinabukasan ay masayang-masaya akong pumasok. Katulad ng dati, sinimulan ko ang paghahanda ng mga ibang gagamiting pangluto. Yun naman ang inabutan ni Ma'am Romina. Oh, ang aga mo naman, Marlene. Kayo po pala, maaga po kasi akong nagising eh. Naku, mabuti naman. Nakalimutan kong sabihin sa'yo noong isang araw na magkakaroon tayo ngayon ng maraming customer. May kontrata kasi tayong nakuha. Family reunion yata. Kaya mo naman, hindi ba? Kumislap ang mga mata ko sa mga narinig kong sinabi ng amo ko. Tila ba umaayon pa sa plano ko ang pagkakataon. Kaya nakangiti akong tumangu-tangu sa kanya. Ako pa po ba? Siyempre kayang-kaya ko. Ilan po bang expected guest natin? Nasa 50 yata. Sige po, maghahanda na ako habang wala pang iba. Ano-ano po bang menu? Lahat ng specialty natin. Nagpapahanda rin sila ng cake, kaya ba? Oo naman po, sisiw lang po yun sa akin. Mabuti na lang talaga at hindi mo kami iniwanan. Ano na lang ang gagawin ko kapag wala ka? Nang makaalis na si Ma'am Romina sa harap ko, ay kaagad na akong naghanda. Inihalo ko na rin ang laso na ginawa ko sa mga condiments na gagamitin namin. Ilang sandali pa ay dumating na ang mga kasama ko sa kusina. Pero wala si Leslie dahil may klase pa siya. Mamayang 2:00 pa siya darating. Kaya kampante akong walang bubuntot-buntot sa akin. Pagsapit ng 12:00 ay dumating na ang mga customer na sinasabi ni Ma'am Romina. Saktong tapos na rin kaming ihanda ang mga isi-serve sa kanila. Para hindi ako mahalata ay binati ko pa ang buong team namin. Good job guys! Sana lagi tayong ganito ha? Walang umimik sa mga kasama ko. May 2 pa ngang nagbubulungan na tila nagtataka kung bakit hindi ako nagsusungit. Hindi ko na lang pinansin yun. Ang mahalaga sa akin ay naisagawa ko na ang plano. Hindi pa man nagtatagal, nakarinig na kami ng kaguluhan sa dining area. May mga sumisigaw at nagpatawag ng ambulansya. Narinig ko rin ang boses ni Ma'am Romina. Anong nangyari? Carlito, tumawag ka ng ambulansya. Naku naman! Lintek! Bakit ba napakamalas natin? Nakita kong nagmamadaling sumilip ang ilan sa mga kusinero at kusinerang kasamahan ko. Nagpanggap naman akong makikisilip din. Lihim akong napangiti nang makita ang nagaganap sa dining area. Namimilipit sa sakit ng tiyan ng iba. Habang ang karamihan naman ay bumubula pang bibig. Nasa ganoong eksena kami nang mapalingon sa gawin namin si Ma'am Romina. Pinalitan ko kagad ang ekspresyon ko. Nagkunwaring nagulat ako at hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Naiiyak at natataranta naman akong tinawag ng amo naming babae. Marlene! Marlene, halika rito! Madali ka! Nagmamadali akong lumapit. Paglapit ko ay hinila ako sa isang sulok ni Ma'am Romina. Kapansin-pansin ang pag-aalala at takot niya. Pinipigilan ko namang mapangiti. Nagpanggap na lang akong nagtataka. Ma'am, ano po bang nangyayari? Hindi ko rin alam. Ano ba naman yan? Mukhang may kasabwat pa ang bruhang sumasabotahe sa resto bar. Imposible po. Siya lang ang nahuli ko eh. Maliban na nga lang kung may nagsabuatan sa pagkakatanggal ni Mariel. Alamin mo, hindi pwedeng ganito. Ilang taon ng pababa ang kinikita ng resto. Masusunod po. Babalik po muna ako sa kusina. Aalamin ko po kung sino ang nasa likod nito. Tinanguan lang ako ni Ma'am Romina bago niya ako iniwanan. Doon lang lumitaw ang ngiti ko sa labi. Lumipas pa ang mga minuto at nagdatingan na rin ang mga tinawag na ambulansya. Yun naman ang dinatna ni Leslie na hanggang ngayon ay wala pa ring ideya. Naglakad siya papalapit sa akin at tinanong ako. Ate Marlene, ano po ang nangyayari? Bakit ang daming tao? Mukhang may gumawang hindi tama sa mga hawak kong kusinera at kusinero. Hala, paano po nangyari yon? Mukha bang alam ko? Hay nako, ang mabuti pa pumunta ka na lang ng locker. Isuot mo na rin ang uniform mo. Marami tayong trabaho ngayon. Opo. Nang makuha na ang lahat ng mga nalason ay narinig ko ang pag-uusap ng mag-asawa. Galit na galit pa nga ang demonyong si Carlito. Rinig na rinig din namin ang kalabog ng mga bagay na binabato niya. Palihim na lang akong natutuwa sa mga nangyayari. Lalo na nang marinig ko ang mga sinabi ng amo naming lalaki. Lintik na buhay to! Nagkandalugi-lugi na nga ang mga negosyo natin dahil sa mga nakaraang issue, tapos ito na naman.
Napakalaking problema nito! Carlito, kumalma ka. Hindi mareresolba ang problema sa init ng ulo. Ang mabuti pa ay pupunta na muna ako ng ospital. Kailangan masuhulan na natin ang mga biktima. Pera na naman! Ilang libo na naman ang kailangan nating ilabas! Nalulugi na nga tayo! Kasalanan ko ba yon? Lagi naman ako ang nag-aasikaso ng solusyon sa mga problema eh. Nakakapagod na nga. Sinusumbutan mo ba ako? Marunong ka nang lumaban ngayon? Ha? Wala na kaming narinig na sagot ni Ma'am Romina. Bagkus ay narinig namin ang boses ni Arnel. Nagtataka ito at nagtanong sa mga magulang. Sa isip-isip ko, yun ang dahilan ng paghinto ng mag-asawa sa pagtatalo. Dahil kahit isa ay walang sumagot sa kanila. Mahihinang nilalang. Ano po yung sinabi mo, Ate Marlene? Ano bang pakialam mo? Ituloy mo na nga lang yung ginagawa mo. Pasensya na po. Pagkatapos mo dyan ay sumunod ka sa akin sa locker room. Kayong lahat din, naiintindihan niyo ba ako? Mataray na sabi ko, kaya alam ko na ang iba pa sa kanila ay nanginginig na ngayon sa kaba. Isa-isa ko pa silang tinignan bago ko naglakad papunta sa locker room. Pagkapasok ko ay kaagad kong kinuha ang pinaglalagyan ng lason. Nagmamadali akong inilagay yon sa gamit ng malapit sa dati naming kusinerang sinetap ko. Ilang sandali pa, pumasok na ang mga kasamahan ko. Nagkunwari ako na pinapila sila. Pumila kayong lahat. Alam nyo naman siguro ang nangyari kanina, hindi ba? Kaya ngayon ay magkakaroon tayo ng inspeksyon. Ilatag nyo sa harapan ko ang mga laman ng bag nyo at ng locker nyo. Lahat naman sila ay sumunod sa akin. Isa-isa nilang nilatag ang mga gamit nila. Kahit si Leslie ay sumunod din sa utos ko. Pero habang ginagawa nila yon, may gumulong na isang bote mula sa gamit ng isa sa kanila. Nagpanggap akong nagulat. Pero ang mga kasamahan ko ay talagang nabigla. Hindi sila makapaniwala. Naggalit-galitan naman ako para mas kapani-paniwala. Ikaw? Pakawala ka ba ni Mariel? Siguro ay gumaganti kayo kay Ma'am Romina. Hindi na kayo nahiya? Naiiyak na magpapaliwanag pa sana ang kasama ko nang bigla na lang pumasok ang demonyong si Sir Carlito. Nakita niya ang bote na hanggang ngayon ay nasa sahig pa rin. Mababakas pa nga ang galit sa mukha niya eh. Habang ako naman ay natutuwa sa loob-loob ko. Kanino yung boteng yan? Kay Charm po, mukhang siya po ang naglagay ng lason sa mga pagkain kaya nagkagano ng customer natin. Ano? Hayop ka? Nagulat kaming lahat nang bigla na lang sakali ni Sir Carlito si Charm. Walang kahit isa sa amin ang nakagalaw dahil sa bilis ng pangyayari. Yun naman ang dinatnan ni Arnel. Daddy, ano pong ginagawa nyo? Bitiwan niyo po si Charm. Huwag kang makialam dito. Hindi mo alam kung gaano kalaking kasalanan nito sa negosyo natin. Daddy, idaan na lang po natin sa legal. Pakialamero ka talaga. Manang-mana ka sa mami mong tanga. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na mapairap sa demonyo. Lalo na nang padaskol niyang binitiwan si Charm na naghahabol na ng hininga. Pagkatapos noon ay umalis na si Carlito at iniwan kaming mga empleyado. Nagmamadali naman si Arnel na alalayan si Charm. Sa pagkakatanggal ni Charm sa trabaho ay nagpahinga muna ako sa paghihiganti. Ilang araw lang pagkatapos ng iskandalong pangyayari sa resto bar, dinagsa kami ng mga reporter. Hindi kasi nakipag-areglo ang lahat kila Ma'am Romina. May iilan ding mga bumabati ko sa kanila na may daladala pang placard na nagsasabing mga mamamatay tao ang mag-asawa. Labis ang tuwa ko, lalo na at nakita ko ang epekto nun sa buhay nila. Hindi pa ako tapos, kaya magpakatatag kayo. Paparating pa lang ang tunay na pinaghandaan ko. Nasa ganoong pag-iisip ako nang bigla na lang may kumalabit sa akin. Nagulat pa ako at humarap sa may gawa nun. Napahawak pa ako sa dibdib ko. Nang makita ko si Arnel ay nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko alam kung narinig ba niya ang mga sinabi ko. Kahit pa nga mahina lang yun. Arnel, ikaw pala. Bakit? May kailangan ka ba? Wala naman po. Ano po ba ang tinitignan nyo? Kanina ka pa po nakatitig sa labas ah. Wala. Napapaisip lang ako. Pag nagpatuloy pa ang ganitong nangyayari, mawawalan na ng tuluyan ng resto bar ng customer. Positive lang tayo, Ate Marlene. Matatapos din ang issue rito. Pag nangyari yun, siguradong babalik na ulit ang sigla rito. Sana nga. Kung hindi mawawalan ako ng trabaho. Hindi mangyayari yun. Ngumiti na lang ako. Kahit pa nga gusto kong sabihin na hindi mangyayari yon sapagkat nalalapit na ang sunod kong galaw.
Lumipas pa ang mga araw. Lalong nalugi ang pinagtatrabahuhan ko. Marami na rin akong kasamahang tinanggal. Nagbawas na kasi sina Ma'am Romina at Sir Carlito ng mga empleyado. Ang naiwan na lang ay ako, si Leslie at ang anak nilang si Arnel. Kaya kinausap nila kami. Alam kong hindi magiging madali ang lahat sa ngayon, pero may pakiusap sana ako sa inyo. Leslie, makikiusap sana ako sa iyo kung pwedeng mag-night class ka na lang. Hindi kasi pwedeng si Marlene lang ang tatao rito, lalo na't hapon na nakakapunta si Arnel. Wala pong problema. Pipilitin na lang po namin kayanin. Aba, dapat lang. Libre na nga ang tirahan at pagkain nyo eh. Carlito, tumahimik ka nga. Daddy, hindi mo po sila kailangan sumbatan. Pinagtatrabahuan po nila ang lahat. Tumigil na nga kayo. Lagi na lang ba kayo magsisinghalan? Hindi na nagsalita kahit isa man sa kanila. Kasunod nun ay pinalabas na rin kami ng opisina ni Ma'am Romina. Lumipas pa ang mga buwan. Mas lalong nalugi ang resto bar na pinagtatrabahuhan ko. Nagkabaon-baon na rin sa utang ang mag-asawa. Kaya naman pinagpahinga na muna kami. Pero hinayaan lang nila kami sa tinutuluyan namin. Mas okay na sa akin yun dahil mas mapag-aaralan ko ang huling parusang ibibigay ko sa kanila. Isang araw ng linggo, dumating sa dorm namin si Arnel. Kagaya ng dati, nakangiti pa rin siya at masaya. May dala pa siyang mga pagkain na pagsasaluhan namin. Pero ang pinagtataka ko ay ang mga bulaklak na nasa isa niyang kamay. Tinanong ko siya tungkol doon. Para saan ang mga bulaklak? May dadalawin ka bang puntod? Grabe ka naman pong puntod. Hindi po para sa puntod ang mga bulaklak na ito, Ate Marlene. Bala ko po sanang ligawan si Leslie eh. Ligawan? Aba, ngayon ko lang yata narinig ang salitang ligawan mula sa bibig mo. Sa una pa lang naman po ng pagkikita namin ni Leslie, nagustuhan ko na po siya. Kaya lang nag-aalangan ako. Alam ko po kasi na pag-aaral ang pinunta niya rito sa Maynila. Ano naman ang pinagkaiba ngayon? Gusto ba niyang magpaligaw? Ang totoo po niyan, Ate Marlene, hindi ko pa po alam. Pero ngayon lang po ako nagkalakas ng loob. Ay, binilhan ko nga po pala kayo ng burger. Ano to? Suhol? Hindi mo naman ako kailangan suhulan. Hindi naman kami close ni Leslie eh. Close naman tayo. Para magkapatid na po tayo, di ba? Isa pa po, kahit masungit ka pa po kay Leslie, idol ka niya. Matapang, masipag, at napakabait. Bolero. Akin na nga yung pagkain at nagugutom na ako. Napapakamot na lang sa ulo si Arnel sa tinuran ko. Hindi ko na siya pinansin at kumain na lang. Ilang sandali lang ay lumabas na si Leslie sa kanyang kwarto. Nilapitan niya kami. Nang makalapit na siya sa amin ay bumati siya sa amin. Magandang umaga, Kuya Arnel. Maganda ka pa sa umaga, Ate Marlene. Hay nako, bagay na bagay nga kayo. Pareho kayong mabulaklak magsalita eh. Ate Marlene, nagsusungit ka na naman po eh. Sige ka, baka magkaroon ng kulubot yung mukha mo. Pormadong-pormado ka ngayon ah. Saan ang lakad mo? Ay, para nga pala sa'yo yan. Sana magustuhan mo ang mga bulaklak. Bulaklak? Para saan? Malayo pa naman ang kaarawan ko ah. Manliligaw daw sa'yo. Pagkasabi ko noon ay iniwan ko na silang dalawa. Wala akong plano na maging third wheel nila. Pumasok na lang ako sa kwarto ko para doon ituloy ang pagkain. Pakiramdam ko ay mabubulunan ako at hindi matutunawan sa pinag-uusapan ng dalawa. Pagkatapos ng araw na yon, halos araw-araw nang nagpupunta si Arnel sa dorm namin. Wala naman sa akin ang ligawang nagaganap sa kanila ni Leslie. Basta hindi nila ako iistorbohin sa pag-aaral ng itim na mahika. Bawat detalye ay talagang inaral ko. Mga kailangan gamit, itim na kandila para sa kulay ng kaluluwa ng kinamumuhian mo. Saan naman ako maghahanap ng itim na kandila? Baka meron sa Binondo. Katas ng lemon upang pangasimin ang buhay ng iyong kaaway. Katas ng sili na nagpapahiwatig ng galit. Asin, litrato ng kaaway, pero pwede ring pangalan niya sa papel gamit ang pulang tinta o sariling dugo. Mukhang madali lang pala eh. Magagawa ko siguro to. Ilang buwan pa ang lumipas. Naging magkasintahan na rin sina Arnel at Leslie. Kaya madalang na nila akong bulabugin. Pabor naman sa akin yun eh. Mas nakakapag-aral ako ng pangkukulam. Mahigit 1 linggo ang lumipas at nagpa siya akong bumili na ng mga gamit.
Nang mabili ko na ang lahat ay sinimulan ko na ang pagriritual. Pagbalik sa kwarto ay kaagad kong inihanda ang mga kagamitan. Umupo ako sa sahig at tinirik ang itim na kandila. Pagkatapos ay pinalibutan ko yon ng asin. Sa harap noon ay inilatag ko ang 2 papel na paglalagyan ko ng pangalan ng mag-asawa. Nang mailagay ko na nga yun, kinuha ko naman ang maliit na kutsilyo. Bumuntong hininga na lang muna ako. Susugatan ko na sana ang isa kong daliri para sa pagsusulat ng pangalan nila Ma'am Romina at Sir Carlito. Kaya ko to, wala nang atrasan. Ano lang ba yung konting pisikal na sakit kumpara sa ginawa sa akin ng mag-asawa na ito? Inihanda ko na ang sarili ko. Itinutok ko na ang dulo ng kutsilyo sa daliri ko. Pero naudlot lang yun nang bigla na lang tumunog ang telepono ko na tanging 4 na tao lang ang nakakaalam ng numero nun. Wala sana akong planong sagutin ang tawag, pero ilang beses nang tumunog yon at naiinis na ako. Kaya naman padabog akong tumayo at kinuha yon. Hindi ko na lang tinignan kung sino pa ang tumatawag, basta ko na lang sinagot yon. Hello? Ate Marlene, nandyan po ba si Leslie? Kanina ko pa po siya tinatawagan pero hindi siya sumasagot. Ang huli niyang text sa akin, may pupuntahan daw po siyang racket. Baka naman nagtatrabaho pa. Hindi ko alam, Ate Marlene, pero ibang kutob ko Hindi ako mapalagay at kinakabahan. Hindi naman ako ganito noon Baka paranoid ka lang. Hindi, Ate Marlene. Kailan mo po ba ako nakitang ganito? Kakaibang kabang nararamdaman ko. Sige, susubukan ko siyang tawagan. Babalikan kita. Nang matapos ang pag-uusap namin, sinubukan kong tawagan si Leslie. Pero nakailang subok na ako ay hindi pa rin siya sumasagot. Wala sa loob na napatingin ako sa orasan. 11:00 na ng gabi? Doon ako bigla nakaramdam ng kakaiba. Hindi ko maintindihan pero nakadama rin ako ng kaba. Naninikip ang dibdib ko. Napahawak pa ako sa puso ko. Pilit kong kinikilala ang pakiramdam na yon. Ano ba itong nararamdaman ko? Hindi naman kami malapit ni Leslie Nahawa lang ba ako kay Arnel? O sanay lang ako na laging nakabuntot sa akin si Leslie? Ano ba yan? Tawagan ko na nga lang ulit. Muli ay sinubukan ko siyang tawagan. Hindi ko na matandaan kung ilang beses kong inulit yon bago siya sumagot. Pagagalitan at susungitan ko na sana siya. Pero kinabahan ako nang marinig ang nanginginig niyang boses na parang umiiyak. Ate Marlene, tulong! Leslie, anong nangyari? Nasaan ka ba? Pupuntahan kita! RC? RC? Hello? Hello, Leslie! Bakit namatay ang tawag? Ano bang nangyari? RC? Hindi kaya... Napamulagat ako ng mga mata nang mapagtanto ko ang tinutukoy niyang RC. Yun ang pangalan ng resto bar nila Ma'am Romina at Sir Carlito. Ang R&C Resto Bar. Bigla na lang pumasok sa isip ko ang bangungot ng nakaraan ko. Ang mga nangyari sa akin noon sa loob mismo ng lugar na yon. May pagdadalawang isip man ay pinatay ko na ang kandila at pinagpaliban ng ginagawa kong ritual. Hindi na ako nagpalit pa ng damit. Kinuha ko na lang ang sling bag ko at saka ako nagmamadaling puntahan si Leslie. Habang nasa daan ay tinawagan ko si Arnel. Arnel, magkita tayo sa resto bar nyo. Dalian mo! Ano? Bakit doon? Hindi ko na siya sinagot. Pinatay ko na lang ang telepono at saka nagmamadaling sumakay sa jeep na dumaan. Habang nasa daan, hindi ko mapigilan ang sarili ko na isipin kung ano ba talaga ang nangyari kay Leslie. Hindi ko alam kung gaano na ba ako katagal bumabiyahe. Naipit pa ang sinasakyan ko sa traffic. Kaya kahit may kalayuan pa ang pupuntahan ko ay bumaba na ako. Tinakbo ko na lang ang distansya hanggang sa resto bar. Hindi ko alam kung gaano katagal akong tumatakbo. Pero ramdam ko na ang pagod at pagkahingal. Nang malapit na ako sa resto bar ay nakita ko na si Leslie. Naglalakad siyang pasalubong sa akin. Kapansin-pansin ang paraan niya ng paglalakad. Napahinto ako. Susuray-suray siya sa paglalakad. Diretso lang ang tingin niya na para bang hindi niya ako nakikita. Takot at pag-aalala ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Kaya naman nagmamadali na akong tawirin ang distansya namin. Nang malapitan ko na siya, napansin ko ang duguan niyang damit. May sugat rin siya sa gilid ng labi niyang pumutok. Panay pasapa ang mukha niya. Natigilan ako sa nakita ko. Hindi ko alam kung paano ko siya hahawakan. Leslie, anong nangyayari sa'yo? Ate Marlene? Ate, dumating ka!
Niyakap ako ni Leslie, panay din ang hikbi niya. Hindi ko alam pero kusang kumilos ang mga kamay ko at niyakap rin siya pabalik. Yun naman ang dinatnan na eksena ni Arnel. Kaagad siyang nagparada sa isang gilid at pinuntahan kami ni Leslie. Kasabay noon ang biglang pagkawala ng malay ni Leslie sa mga bisig ko. Kaya naman napasigaw ako. Ay, Leslie! Arnel! Dalian mo! Ano nangyari, Ate Marlene? Hindi ko pa alam. Dalhin na muna natin siya sa ospital. Nagmamadali kaming isinugod si Leslie sa ospital. Inasikaso naman kami kagad. Lalo na at nakilala nila si Arnel. Habang tinitignan ng doktor ang lagay ni Leslie, ay nasa nurse's station ako para ibigay ang mga impormasyon ni Leslie. Habang sinasagutan ko ang information form, ay napatingin ako sa isang hallway ng ospital. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako o totoong nakita ko si Ma'am Romina. Habang iniisip ko pa kung siyang nakita ko, ay bigla na lang may kumalabit sa akin. Nilingon ko yun. Arnel? Oh, ano raw ang lagay ni Leslie? Hindi pa tapos ang pag-e-examine sa kanya. Pero sabi ng doktor, baka biktima siya ng panggagahasa. Kaya pupunta na muna ako sa presinto. Ikaw na po muna ang bahala rito. Sige, ako nang bahala. Umalis na si Arnel, kaya ipinagpatuloy ko na ang pagsasagot sa information sheet. Patapos na ako nang bigla na lang ako makarinig ng kumusyon sa kwartong kinalalagyan ni Leslie. Nagmamadali akong pumunta ron. Pagdating ko sa silid ay rinig ko ang natatakot na sigaw ni Leslie. Huwag niyo akong hawakan! Lumayo kayo sa akin! Ate Marlene! Arnel, tulungan niyo ako! Awang-awa ako sa itsura ni Leslie. Hindi mapakali ang mga mata niya. Nagpupumiglas din siya sa pagkakahawak ng mga nurse. Lumipas pa ang ilang sandali, napansin ko na unti-unting humihina ang mga sigaw niya. Hanggang sa bitiwan na siya ng mga nurse. Doon lang ako lumapit para magtanong. Ano po ang nangyari, Dok? Malungkot na hinarap ako ng doktor. Sinabi niya sa akin na mukhang na-trauma si Leslie. Sinabi rin niya na hinihintay lang nila ang resulta ng iba pang ginawang test sa dalaga. Malungkot na napatingin ako sa dalagang mababakasan pa rin ang pagkabugbog ang muka. Nang makalabas na ang doktor ay wala sa loob kong napahawak ako sa kamay ni Leslie na ngayon ay natutulog na. Hindi ko maintindihan ang sarili ko ng mga sandaling yon. Ang alam ko lang, naninikip ang dibdib ko at naaawa ko sa sinapit niya. Parang nakikita ko ang sarili ko noon sa kanya. Sa paglipas ng mga oras, bigla na lang pumasok sa isip ko ang pangalan ni Sir Carlito. Kumabog ang dibdib ko. Pakiramdam ko may kinalaman ng matandang demonyo na yon. Naalala ko pang nakita ko kanina lang sa nurse's station. Si Ma'am Romina ba talagang nakita ko? Pero kung siya nga yun, sigurado akong may kinalaman nga ang demonyo niyang asawa. Naguguluhan ako ng mga sandaling yun. Parang may bumubulong sa akin na tama ang hinala ko. Kaso hindi naman ako sigurado. Nalilito ko. Sa ngayon ay sasarilinin ko muna ang hinala ko. Lumipas pa ang mga araw. Nakalabas na ng ospital si Leslie. Napag-alaman din namin ang totoong nangyari sa dalaga. Hindi tumitigil sa pag-iimbestiga si Arnel. Habang ako naman ay inaalagaan si Leslie. Mabuti na lang at marami kong perang naipon galing sa panunuhol ng dati kong amo na mag-asawa. Isang araw ng Lunes, pinapainom ko ng gamot ang tulalang si Leslie. Para siyang batang susunod-sunod lang sa mga sinasabi ko. Oh, inumin mo ang gamot mo. Tapos mamaya ipagluluto kita ng sopas. Gusto mo ba yon? Tumango lang si Leslie na nakatingin pa rin sa malayo. Bagamat hindi kami malapit ng dalaga, ay unti-unti ko nang naiintindihan kung bakit ako kinabahan nung gabing humingi siya ng tulong. Sa palagay ko ay nakalapit na siya sa puso ko nang hindi ko namamalayan. Lumipas pa ang mahigit 1 buwan. Walang naging pagbabago sa kalagayan ni Leslie. Nagsasalitan kami ni Arnel sa pag-aalaga sa kanya. Balak na sana naming sabihan ng pamilya ng dalaga, pero nag-aalinlangan si Arnel. Mas makakabuti kung ipapaalam na natin sa pamilya niya. Ate, hindi pa natin kilala ang may gawa nito kay Leslie. Isa pa, nabanggit niya noon sa akin na siya ang inaasahan ng buong pamilya niya. Napapagod ka na po ba sa pag-aalaga sa kanya? Hindi ganun yon, Arnel. Oo, hindi kami malapit ni Leslie.
Madalas na sinusungitan ko siya, pero aaminin ko na sa paglipas ng mga araw, nararamdaman ko na matagal na niyang nakuha ang puso ko bilang nakatatandang kapatid, kagaya ng pagmamahal ko sa'yo. Ang punto ko kasi ay karapatan ng pamilya niya na malaman ang lagay niya, lalo na't walang improvement sa lagay niya. Malay natin, makatulong sa pag-recover niya ang pakikipag-usap niya sa pamilya niya. Hindi ko alam, Ate Marlene. Pag-iisipan ko po muna. Bigyan niyo lang po ako ng konting oras. Wala akong naging sagot sa kanya. Alam kong nahihirapan na rin siya. Alam kong nasasaktan siya sa tuwing nakikita niya ang paghihirap ni Leslie. Isang gabi, tumawag sa akin si Arnel. Abala ko noon sa pagpapakain kay Leslie, kaya naman ni-loudspeaker ko na lang. Hello, Arnel? Anong balita? Ate, may suspect na sa nangyari kay Leslie. Talaga? O Leslie, huling subo na ito Ubusin mo na para makainom ka na ng gamot. Demonyo! Layuan mo ko! Hayop ka! Ayoko! Nagulat ako nang bigla na lang tabigin ni Leslie ang kutsarang may lamang kanin at ulam. Tumilapon yon sa sahig. Pagkatapos nun ay nagsisisigaw siya. Akmang hahawakan ko sana siya nang itulak niya ako bigla. Nabigla ako sa nangyayari sapagkat yun ang unang beses na sinaktan niya ako habang si Arnel ay panayang sigaw sa telepono. Alam kong nag-aalala siya. Pinakalma ko muna ang sarili ko bago ko lumayo kay Leslie at dinampot ang cellphone ko na nasa ibabaw ng kama. Ate Marlene, ano nangyayari dyan? Hello? Ate? Wala, sinumpong na naman si Leslie. Pakakalmahin ko muna siya Mamaya na tayo mag-usap. Sige po. Matapos ang pag-uusap namin ay pilit kong kinausap si Leslie sa kalmadong boses. Leslie, si Ate Marlene mo to. Tumingin ka sa akin. Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Tignan mo ako sa mata. Layuan mo ko. Ayoko na. Isusumbong kita sa pulis. Masama ka. Leslie, hindi ako masamang tao. Pakinggan mo ang boses ko. Si Ate Marlene mo to. Naaalala mo pa ba ako? Nandito ako para tulungan ka. Ate Marlene? Ate Marlene? Dumating ka. Ililigtas mo ko, hindi ba? Oo, ililigtas kita. Pananagutin natin ang may sala sa'yo. May kabaman sa dibdib ko pero nilapitan ko pa rin si Leslie. Nang makalapit na ako sa kanya, iniyakap niya ako. Umiyak siya ng umiyak, habang ako naman ay panayang haplos sa kanyang likod. Nang alam kong kumalma na siya, ay tsaka ko siya inakay papunta sa kanyang higaan. Hindi naman siya nanlaban. Nang mapaupo ko na nga siya, ay kaagad kong kinuhang gamot niya na nakapatong lang sa side table. Tumahan ka na, Leslie. Ito ang tatandaan mo. Walang makakapanakit sa'yo hanggat nasa tabi mo kami ni Arnel. Promise po, ate. Hindi mo ako iiwan, ha? Oo, hindi kita iiwan. Kaya inumin mo na itong gamot mo para gumaling ka na, ha? Tumalima sa akin si Leslie. Mabilis niyang ininom ang gamot na nasa kamay ko. Pagkatapos ay inalalayan ko siyang mahiga. Tatayo na sana ako para ilabas ang pinagkainan ni Leslie at malinis na rin ang nagkalat na kanin. Pero hindi pa man ako nakakatayo ay hinawakan na ni Leslie ang braso ko. Ate Marlene, dito ka lang. Huwag mo akong iiwan. Natatakot ako. Sige. Pero ilalabas ko lang muna tong pinagkainan mo, ha? Wag! Ayokong maiwan mag-isa. Ay, sige na nga. Tabihan mo ko, ate. Yun naman ang ginawa ko. Tinabihan ko siya. Sumiksik naman sa akin na parang bata si Leslie. Napangiti na lang ako. Masaya ako na para akong nagkaroon ng nakababatang kapatid na babae. Yumakap pa siya sa akin na parang natatakot siyang maiwang mag-isa. Hinaplos-haplos ko ang buhok niya. Hindi ko na namalayang nakatulog na pala kaming dalawa. Nagising na lang ako nang makaramdam ako ng mahihinang tapik. Pagdilat ng mga mata ko ay nakita ko si Arnel na namumugto ang mata at may black eye. Dahan-dahan akong tumayo at humiwalay kay Leslie. Nang makatayo na ako ay hinila ko palabas si Arnel. Pagkalabas namin ay kaagad ko siyang tinanong. Anong nangyari sa'yo? Ate Marlene, kilala ko na po ang hayop na gumahasa kay Leslie. Hindi ako makapaniwala na may demonyo akong ama.
Nagulat ako sa ibinunyag sa akin ni Arnel. Naikuyom ko pa ng mahigpit ang kamao ko. Galit na galit ako. Hindi ko inakalang tama pala ang hinala ko. At sa palagay ko, kasabwat na naman ng demonyo ang asawa niyang si Ma'am Romina na konsentidora. Nanggigigil ako para akong nilamon ng emosyon ko. Natauhan lang ako ng hawakan ng umiiyak na si Arnel ang kamay ko. Ate, paano niya po nagawa ang kahayupang yung kay Leslie? Bakit siya pa? Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya. Anong plano mo? Kakasuhan ko siya. Hindi ko palalampasin ang ginawa niya. Susuportahan kita. Ilalaban natin si Leslie. Salamat po Ate Marlene. Hindi niyo kami iniwan. Hindi ko kayo iiwan. Para ko na kayong mga kapatid. Kayo lang ang pamilyang meron ako. Kaya sasamahan ko kayo sa lahat ng laban nyo. Kalmado man ang pananalita ko ng mga sandaling yon, pero nagwawala na ako sa loob-loob ko. Hindi ko matanggap na iisang tao lang pala ang bumaboy sa amin ni Leslie. Mas lalong nakaramdam ako ng galit. Pero pilit kong pinipigilan yon. Ayokong makahalata si Arnel na may tinatago ako sa kanya. Gusto mo bang magpahinga na muna? Ako na munang bahala kay Leslie. Hindi na po ate. Ako na po ang magbabantay kay Leslie. Total, magre-review naman ako eh. Panigurado namang magdamag na matutulog si Leslie. Pahinga ka na rin po ate. Alam kong pagod ka na rin po sa maghapong pag-aalaga sa kanya. O sige, pero ikukuha na muna kita ng yelo. Ang laki ng black eye mo oh. Nagkainitan po kasi kami ng daddy ko kanina. Kinumpronta ko siya. Pero eto, sinuntok niya lang ako. Sige na, ipapasok ko na lang sa loob. Kumain ka na ba? Ako na po ang bahala Ate Marlene. Salamat. Tumangulang ako tsaka kumuha ng bimpo bago nagtungo sa kusina. Kumuha lang ako ng yelo at idinaan yon sa kwarto ni Leslie kung nasaan din si Arnel. Nang maibigay ko na yon ay pumunta na rin ako sa kwarto. Nang nasa kwarto na ako, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Dali-dali kong inilabas ang lahat ng gamit ko sa pinag-aralan kong itim na mahika. Ang kandilang itim, asin, papel, palayok at maliit na kutsilyo. Humanda kayo, mga hayop, mga demonyo! Hindi ko na patatagalin pa ang matagal ko ng pinlano. Magdurusa kayo sa ginawa niyo sa akin at kay Leslie. Magbabayad kayo sa kababuyan at kahayupan niyo! Ang napurnadang pagpaparusa ko sa mag-asawang sina Carlito at Romina ay muli kong itinuloy. Muli ay tinirik ko ang kandila at pinalibutan niyo ng asin. Inilatag ko ang 2 papel sa harap nun. Dinampot ko ang maliit na kutsilyo at mabilis na sinugatan ang aking daliri. Gamit ang dugong nanggaling sa daliri ko ay isinulat ko ang pangalan ng mag-asawa. Nang magawa ko na yon ay yumuko ako at umusal ng dasal pagpaparusa. Ilang minuto pa ang lumipas at natapos na rin ako sa pagriritual. Dinampot ko ang 2 papel na may nakalagay na pangalan nila Carlito at Romina. Itinapat ko yon sa pagdiningas ng apoy ng kandila. Pagkatapos ay inilaglag ko sa loob ng palayok. Habang nasusunog ang papel sa loob ng palayok, umusal ako ng panibagong dasal. Ang usok na nagmumula sa palayok na ito ang maghahatid sa inyo ng paghihirap. Sa bawat dugong nagliliyab ay dadaloy ito sa inyong katawan. Ang himaymay ng inyong laman ay unti-unting mahihimay. Sa nakakasilaw na liwanag kayo mabubulag. Kadiliman, pighati, pagdurusa, dugo at laman. 1, 2, 3! Nang matapos ang ginawa ko ay binalot ko ang palayok ng kulay itim na tela. Tinalian ko rin yun ng kulay pulang panali. Pagkatapos ay inilagay ko sa ilalim ng kama ko. Nang maisagawa ko na yon, naglikpit na ako ng mga gamit ko. Kinabukasan, nagising ako dahil sa malakas na mga katok mula sa front door. Pupungas-pungas pa akong tumayo at tinungo yon. Naghihikap pa nga ako at nag-iinat eh. Naiinis pa ako dahil naputol ang tulog ko. Sandali lang! Grabe naman makakatok! Nang malapitan ko na ang pinto ay binuksan ko na yon. Bumungad sa akin ang ilang pulis. Napataas pa ang kilay ko sa pagtataka hanggang sa hanapin si Arnel. Bakit? Tungkol po ba ito sa kaso ni Leslie Medina? Umiling sa akin ng isang pulis. Ibinalita ng pulis na naaksidente raw ang mga magulang ni Arnel. Pinigilan ko ang sarili kong mapangiti. Nagpanggap akong nalungkot at nataranta. Pinapasok ko na lang muna sila at saka ko tinungo ang kwarto ni Leslie. Kumatok ako ng 3 beses bago binuksan ang pinto ng silid. Bumungad sa akin ang kagigising lang na binata.
Arnel, may mga naghahanap sa'yo. Po? Nang ganito kaaga? Sino po? Mga pulis. Mabilis na tumayo si Arnel at lumabas. Sumunod naman ako sa kanya. Gusto kong marinig ang magandang balita na dala ng mga pulis. Maganda yon para sa akin dahil ako ang may gawa. Habang nag-uusap ang mga pulis at si Arnel ay nasa isang sulok lang ako. Lihim akong napapangiti nang sabihin na naaksidente ang mag-asawang demonyo. Tatalikod na sana ako nang marinig ko na sinabi ng pulis na namatay na si Ma'am Romina habang nasa daan papunta sa ospital. Habang ang hayop na si Carlito naman ay nasa kritikal na lagay. Alam kong malambot ang puso ni Arnel, kaya kahit galit siya sa ama niyang walang kwenta, sigurado akong nag-aalala pa rin siya. Kaya nang makaalis ang mga pulis ay nilapitan ko siya. Umiiyak siya at parang naguguluhan. Arnel, pwede mong puntahan si Ma'am Romina at Sir Carlito. Ako na munang bahala kay Leslie. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko, Ate Marlene. Oo, galit ako kay Daddy. Pero hindi ko po kayang mawalan ng mga magulang. Lalo na ngayong wala na si Mami. Siya na lang ang meron ako. Hindi ko na po alam. Nakikiramay ako. Mabuting tao si Ma'am Romina. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Buhay pa naman ang daddy mo eh. Puntahan mo na siya. Tumangulang si Arnel at kinuha ang mga gamit niya. Yumakap muna siya sa akin bago lumabas ng bahay. Hinatid ko na lang siya ng tanaw. Nang wala na siya sa paningin ko, ay tsaka lang ako nagpunta sa kwarto ko para kumuha ng tuwalya. Habang naghihilamos, hindi ko mapigilang hindi mapaisip. Hindi ko matanggap na nauna pang nawala si Ma'am Romina. Mukhang palpak ang ginawa ko ah. Hindi nangyari ang gusto ko. Dapat si Carlito ang namatay at hindi si Ma'am Romina. Ano kayang mali sa ginawa ko? Ay, susubukan ko na nga lang ulit. Nang matapos na ako sa ginagawa ko ay bumalik na ako sa kwarto ko para ibalik ang tuwalya. Pagkatapos noon ay tsaka ako nagpunta sa kwarto ni Leslie. Kinagabihan, bumalik ang pagod na si Arnel sa dorm namin. Mababakas sa mukha niya ang lungkot at pagod, kaya naman sinalubong ko siya. Maupo ka muna, ipaghahanda kita ng makakain. Huwag na po, Ate Marlene. Hindi rin po ako makakakain. Kamusta na po pala si Leslie? Maayos na siya, nakakausap ko naman siya ng maayos. Pero may mga pagkakataong tulala pa rin siya. Magpahinga ka na muna, mukhang pagod na pagod ka eh. Huwag mo na muna masyadong isipin si Leslie. Hindi ko naman siya pinababayaan eh. Asikasuhin mo na muna ang burol ni Ma'am Romina. Malungkot nang umiti si Arnel sa akin at saka humiga sa sofa. Napabuntong hininga ko bago pumunta sa kwarto ko. Kumuha ko ng ekstrang kumot at unan. Nang makuha ko na yun ay bumalik ako sa sala at inabot kay Arnel ang unan at kumot. Salamat, Ate Marlene. Sige na, balikan ko na muna si Leslie ha? Ate, bakit ganun? Noon pa man, alam kong hindi gusto ng pamilya ni na Mami si Daddy. Pero sa pagkakataong ito, talagang pinutol na po nila ang kahit anong koneksyon sa ama ko. Ano bang nangyari? Pinaalis nila sa ospital si Daddy at pinalipat sa public hospital, ate. Ate, kritikal ang lagay niya at wala akong tiwala sa mga doktor dun. Baka nasasaktan lang sila sa pagkawala ng mami mo. Siguro po. Ay, pasensya na po kayo ah. Panay na lang problema ang dala ko sa buhay mo, ate. Wala yun sa akin. Ano ka bang bata ka? Magkapatid tayo, hindi ba? Matapos ang pag-uusap namin ay hinayaan ko siyang magpahinga. Nagtungo na rin ako sa kwarto ni Leslie. Lumipas pa ang mga araw. Nabalitaan ko na lang na ibinenta ni Arnel ang RNC Resto Bar. Isang umaga, napabalikwas ako nang hindi ko makapa si Leslie. Inisip ko na lang na baka umihi. Tumayo na ako at balak siyang puntahan. Ngunit paglabas ko pa lang ng kwarto ay nakita ko na siyang umakyat sa isang upuan. Sa tapat ng upuan ay isang makapal na lubid. Napamulagat ako. Nagmamadali akong tumakbo at nilapitan siya. Leslie, ano bang ginagawa mo? Ayoko nang mabuhay pa, ate. Pabayaan mo na lang ako. Ang dumi-dumi ko niya. Tumigil ka nga. Hindi ka sagutan ng pagpapakamatay sa problema. Bumaba ka dyan at mag-usap tayo. Huwag naman ganito. Paano na ako? Paano si Arnel? Lalaban tayo ng magkakasama. Natulala lang si Leslie at hindi ako sinagot. Kaya naman hinila ko na siya pababa sa upuan. Hindi pa naman nakasuot ang kanyang ulo sa lubid kaya kampante ako. Sa pagbagsak naming dalawa sa sahig ay niyakap niya ako. Umiiyak siya at humihingi ng tawad. Ate,
Sorry po. Hindi ko na po uulitin. Ano ba kasi ang pumasok sa utak mo? Sorry po talaga, ate. Huwag niyo na po sanang ipaalam ito kay Arnel. Basta mangako ka sa akin na hindi mo na uulitin. Pangako po, hindi na ako uulit. Pagkatapos ng pangyayaring yun, unti-unti nang bumuti si Leslie. Naiiwan ko na siya minsan sa bahay kapag kailangan kong mamalengke. Kampante na ako. Pero isang araw nang umuwi ako galing sa pamimili ay inabutan ko si Arnel sa sala. Nakakunot ang noo niya at seryoso pa. Pero pinagsawalang bahala ko yun. Binati ko pa siya sa masayang boses. Oh, ang aga mo yata ngayon. Dito ka kakain ng lunch? Sakto magluluto ko ng patatim. Ate Marlene, ano po bang kasalanan ng magulang ko sa'yo? Nagulat ako sa tanong niya. Hindi ko inaasahan yun. Ilang sandali pa ay bigla na lang lumitaw si Leslie na may malungkot na ekspresyon. Bitbit niya ang palayok na ginamit ko sa pangkukulam. Wala na ang takip nun pero alam kong ang palibot lang ng pangalan ng kinulam ko ang nasunog. Kaya mababasa pa rin kung sino ang nakatala roon. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko ng mga sandaling yon. Pakiramdam ko ay lumalaki ang ulo ko at malapit ng sumabog. Ate Marlene, sumagot ka. Gusto mo yung totoo? Parang awa mo na ate. Sabihin mo sa akin, hindi totoo mga ito. Kinulam ko ang mga magulang mo. Ate, bakit? Ano ba ang kasalanan namin sa'yo? Naging mabait sila mami sa'yo. Kagaya ni Leslie, biktima rin ako ni Sir Carlito. 5 taon na ang nakalilipas. Nanatili ako sa resto para isabotahe siya. Sila. Ano? Si mami, bakit po pati siya? Arnel, mahal kita bilang kapatid. Pero konsentidor ang mami mo. Binayaran niya ako ng malaking halaga ng pera para hindi magsalita at magsumbong sa pulis. Aaminin ko na ang gusto kong pahirapan talaga ay ang daddy mo. Kaya lang pumalpak ako. Hindi ko inakala na si mami mo ang mapupuruhan. Ate naman, mas matatanggap ko pa na ipinakulong mo na lang si daddy. Mas tatanggapin ko yun. Nakalimutan mo na ba? Wala akong pamilya. Wala na akong babalikan sa probinsya. Bago lang ako noon. Sa tingin mo anong magiging laban ko sa mga magulang mo? Isa pa sumagad na sa pagkademonyo ang daddy mo. Hindi lang akong biktima niya. Hindi lang kami ni Leslie. Baka nga hindi na mabilang. Hindi umimik si Arnel. Umiyak lang siya ng umiyak. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Kaya hindi ako nakapaghanda. Nang tumayo si Arnel sa kinauupuan niya ay napaatras ako. Pero mas mabilis siya. Hindi ko alam kung paano niya nagawang makalapit kagad sa akin. Nang makita ko na tumaas ang kanyang kamay, hinarang ko ang mga braso ko sa mukha ko. Pero mali ako nang akala na sasampalin niya ako. Bagkus ay niyakap niya ako habang umiiyak. Niyakap ko rin siya. Ate, sorry. Hindi ko alam kung gaano kasakit ang idinulot ng mga magulang ko sa'yo. Pero mali pa rin ang ginawa mo. Alam ko, kaya sana mapatawad mo ko. Hindi ako nag-iisip. Nagpalamon ako sa galit ko. Sa totoo lang ay nagsisisi rin ako sa ginawa ko sa mami mo. Totoong naging mabait siya sa akin. Kung may nagawa man siyang mali, ay yun ay ang pagiging bulag niya sa katotohanan at masamang gawain ng daddy mo. Ate Marlene, Leslie, kung ano man ang ginawa ng magulang ko, inihihingi ko ng tawad sa inyo. Sorry din. Sana mapatawad mo ko. Hindi naman po ako galit. Nabigla lang po talaga ako. Mahal ko ang mga magulang ko. Pero kahit anong gawin ko ay hindi naman matatakpan nun ng maling ginawa nila sa inyo. Pero sana lang po, hindi mo na uulitin. May batas naman po na pwedeng makatulong. Sorry talaga. Nang matapos ang pangyayaring yon ay umalis na ako sa dorm. Naghanap ako ng apartment na malayo sa lugar na yon. Hindi na rin ako nagpaalam pa kila Leslie at Arnel. Nahihiya ako sa sarili ko. Mas may isip pang bata sa akin. Naging masaya naman ako sa bagong buhay na tinahak ko. Nagtayo ako ng maliit na cafe sa Makati. Isang araw ng linggo, napakadami na ng mga customer namin. Kaya naman tumulong na ako sa mga tauhan ko. Nang hindi sinasadyang makita ko sina Leslie at Arnel na naglalakad palapit sa akin. Sandali akong natulala. Natauhan na lang ako nang makalapit na sila sa akin. Ate Marlene, ikaw na po ba yan? Hala, na-miss po kita. Oh, kumusta na kayo? Malapit na po ang kasal namin.
Mabuti na lang at niyaya po ako ni Leslie rito. Sakto, wala pa kaming bridesmaid. Sabi ko naman sa'yo na si Ate Marlene lang ang pwedeng maging bridesmaid ko eh. Totoo nga ang sinabi nila. Pagkaabot sa akin ng invitation ay nandun na kagad ang pangalan ko. Naiiyak ako na naalala pa rin nila ako. Lalo na si Arnel. Malaki ang naging kasalanan ko sa kanya eh. Mula rin sa kanila ay namaalam na si Sir Carlito. Hindi raw kinaya ng katawan ng matanda ang impact ng aksidenteng kinasangkutan. Sa ngayon po, Miss Winnie, nasa kasal ako ng 2 taong itinuring kong kapamilya. Pare-pareho na po kaming masaya sa mga buhay namin. Sa pangyayaring ito sa buhay ko ay marami akong natutunan. Ilan sa mga yon ay ang pag-iisip muna bago gumawa ng aksyon. Aaminin ko na naging mapagtanim ako ng galit kaya nakagawa ako ng masama. Kaya sa mga tagapakinig, sana ay wag niyo akong gayahin. Kahit gaano pa kasama at kabigat ang ginawang mali sa atin, wag tayong magpapadala sa kasamaan. Sabi nga ng matatanda, hindi mareresolba ang isang pagkakamali ng isa pang pagkakamali. Hanggang dito na lamang po, Miss Winnie. Maraming salamat po sa pagbabasa ng storya ko. Nagmamahal, Marlene. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi makukumpleto ito nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Rosalia Ambos, kay Abigail from Riyadh, kay Glory Grace Sereno, kay Maria Leonor Agudo, kay Louie Darantinaw, kay Lay Hasen at Kyrie Gabriel from Carigara, Leyte. Shoutout din po kay Sara Gudin from Saudi Arabia, kay Ma'am Estela da Silvia from Switzerland, kay April Irene, kay Lovely Barino at sa asawa niya from Caloocan. Hello din po kay Teresa Balino, kay Elizabeth Flores, kay Teresa Entona, kay Rosel Esquilio, kay Joy Cadusale. Shoutout din po kay Mary Jane Biyay at sa papa niyang nadamay sa pakikinig niya. Salamat po. Hello din po sa Safari Custom Collectibles, kay Rose Ann Romasanta, kay Light Gutierrez, kay Jenny Cruz, kay Maribel Magbanwa, kay Raylene Santillan, kay Johnny Semato, kay Cutie Meow Meow. Shoutout din po kay April Joy Principal, kay Christopher Salonga at sa mama niyang si Ma'am Lalin Salonga na magbe-birthday po ngayong November 20. Happy birthday po! Hello din po kay Marie Eileen Panaligan, kay Celestina Sigua, kay Ernesto Esparza, kay Ma'am Beth Mercado, kay Emily Sauro, kay Milaine Jordaline, kay Jerlyn Arbado at kay Ma'am Lydia Lopez. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nagkomento. Abangan pa rin po ninyo sana ang mga susunod nating upload ha. At huwag pong kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa kwento natin. Para po mabilis nyong makita kung may bago tayong upload, pindutin nyo lang po ang notification bell para lagi po kayong updated. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Ang goal naman po natin ngayon ay maka 100k subscribers.